Yo! What's up sa inyo mga kapatid? I'm Lancelyn and ngayon manonood ulit tayo at magre-react sa mga TikTok videos. Yes, bayad na tayo ulit sa kuryente. Merong ilaw. Ayan na. So ilang videos din siyang nawala. And magbabanlaw naman tayo ngayon ng mga memes. Simulan na natin. First meme. Titigil lang tayo kapag nakakuha tayo ng legendary reel pool sa TikTok. Okay, let's go. Una pa lang, pipa agad. Grabe. Anong pipa? No? Dapat pipa pig mo. Grabe naman to. Okay. 1 to 5. 2. Ba't alam niya na magpipa? Next. Gotta change my answering machine. Now that I belong, the biggest right now, the sins that bleed. Think I'm too foreign, and I know it makes no sense. Cause you walk out the door, but it's the only way. Okay. Vice be like, yo, let's go. Yo, the people's gassing him up, man. Okay, so ayoko na ituloy yung kasi baka copyright yung like natin. 2. Let's go. Next. Spiritual success isn't measured by activity, but by fruit. So a lot of you are busy doing a lot of things, but you're not producing the right stuff in your life. If you want to change the fruit, Legit ba yung prutas na hawak niya? I mean ako kumari ako, mga palpit. Kaya hindi ako magdadala ng props. No. For visual siguro kumari sa PowerPoint ko. Andyan. Ayan. Andyan, PowerPoint sa likod. May prutas. Pero magdala ako kumari isang basket. Tapos magtatawag ako, pasis nga, bro. Sis. Patanggal. Okay, tuloy natin. evaluate the root. Evaluate, what are we connected with? Are you connected with Christ or are you connected with this culture? Okay, so kung naalala nyo sa past videos na ginawa natin, kapag change ka na, I ask the question, ano bang ginagawa ng isang ligtas na tao? Okay? So, it doesn't mean na hindi ka na magkakasala. Yes, magkakasala ka pa din, magi-struggle ka pa din. Okay? Pero like what pastor said, saan ka ba rooted, Saan ba rooted yung heart mo, diba? Many of us look more like our algorithms than we do like Christ. Totoo yun, Kaya like, follow nyo na rin ako sa Twitter. Subscribe, comment kayo. Na biro lang. Para mag-ano rin kayo kagaya ko na abnormal. Biro lang. No, may sinasabi sila na quote na parang, you are who you surround with. Kumari, may 5 kayo magkakaibigan. 5 kayo. Tapos 20% ng pagkatao nila ay ikaw. Parang ganun. So 20% ka ni people or ni friend 1 and ni friend 4. Plus 20% ikaw. Parang ganun. Plus ganun din sila towards you. So sa 5 magkakaibigan, 20% kayo. Yung parang ganun yung pagkakaintindi ko dun sa quote. But as Christian and feeling ko practical na lang din as human being, medyo hindi ako naniniwala sa ganun na you are who you surround with, but you are who you consume with, diba? What do I mean by consume? Kumari, you are consuming this kind of TikTok, diba? Marami akong nakikita na na lalaki, 'di ba? Yung algorithm nila sa TikTok, puro mga sexy, kaldag, yung mga thirst trap
Tapos nakikita ko yun lagi pag kumari pa uwi ako galing work. No? Kasi yun yung puro laman ng nag-i-scroll sila. Si ating kumakaldag pero naka-red. Si ating thirst trap pero blue na yung damit. Mga ganon. No hate. No, I'm not hating on those type of people. Or sa hobby nila. Bahala sila sa buhay nila kung ano yung gusto nilang i-consume sa social media. But you are who you consume. 'Di ba? Kung yun ang mga kinukonsumo mong content, o 'di ba? Yun yung hobby mo, yun yung libangan mo. Then kapag wala na yon, no, then ano ka na, 'di ba? Parang nagiging ano ka din, nagiging personality mo na din na mahilig ka doon. No, mahilig ka sa magandang babae na thirst trap na kumakaldag. No? And dapat i-clear natin yung utak natin sa mga ganong thoughts. Hindi ko sinasabing masama na makakita ng sexing babae, na magandang babae. Pero kung yung pagkonsumo sa content na yun ay may kasama ng lust, no, pinagnanasaan mo na. Parang, pag ako nakakita ng ganitong babae, isipin nyo, pag ganun, saan mapupunta yan? Saan maglilid yan? Kung may asawa ka, why are you still doing that, diba? Kung ako babae, ma-offend ako. Kung ako lalaki, ma-offend din ako kung ganun yung asawa kong babae. Puro may abs, puro may or ano ba? Diba? So, that's what I believe in. No, kasi kung yun yung mga content na kinukonsume mo, wari, you are consuming gaming content, then I will assume na gamer ka. No, you are consuming music content, no, I will assume na ano ka, di ba? Yung mga ganung bagay. No, and kung yung mga content na pinapanood mo is puro kalaswaan, puro yun. Kasi yun yung algorithm mo, di ba? Pero ewan ko, paminsan-minsan may mga nakakuha akong ganung content. Okay. So, nandito tayo para tumawa, tapos nandito tayo para sa isang lesson. Diba? Okay. Because it's what you're connected with. And it's bearing the fruit of the algorithm instead of the fruit of Christ. So internal fruit is what we're going for, which is Christ-like character and attitude. So this is the stuff that most of us can't see. And then you have external fruit, which is Christ-like action. Yung works. So this is witnessing and generosity. Okay. So, basahin na natin sa James 2:17. Sabi dito, "Thus also faith by itself, if it does not have works, is dead." And yung buong verse na to, ang title ay "Faith Without Works is Dead" from James 2:14-26. Diba? And sabi sa dulo, "For as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead also." And explain ko lang sa inyo mga kapatid, kapag inuulit ito sa Biblia, ibig sabihin it is emphasizing something. No, naulit siya ng 2 beses sa isang passage lang na to, 'di ba? Sa 14-26, no? Naulit 2 beses. Faith without works is dead, no? So, ano bang ibig sabihin nun, 'di ba? And explain naman dito, no? Start tayo sa 18. Sabi dito, "But someone will say, 'You have faith and I have works. Show me your faith without your works, and I will show you my faith by my works. You believe that there is one God. You do well. Even the demons believe and tremble." Diba? Nasa Bible din yun. "But do you want to know, O foolish man, that faith without works is dead?" That's 3 times, diba? "Was not Abraham our father justified by works when he offered Isaac, his son, on the altar? Do you see that faith was working together with his works, and by works faith was made perfect? And the scripture was fulfilled, which says, Abraham believed God, and it was accounted to him for righteousness, and he was called the friend of God. You see then that a man is justified
by works and not by faith only. Likewise, was not Rahab the harlot also justified by works when she received the messengers and sent them out another way? Again, 26. For as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead also. So, ano ba yung pinapahiwatig dito? No? Isa lang yung gusto kong sabihin dito. No? Dapat, yung true na faith, no, is active. No? Hindi lang siya passive na, okay, you have faith in God. No? And that's why we're talking about the fruits here. Diba? If you have faith in God, no, if you have the spirit, no, sabi dito, 'di ba? Yung body mo may spirit, no, you're alive. Then yung faith, magkakaroon ka ng faith, 'di ba? And dapat yun yung bunga, dapat namumunga ang isang Kristiyano. Hindi pwedeng hindi. No, we produce fruit. No, yun yung sabi ni pastor dito, yung external, which is talking about the works. Okay? So, ligtas ka na. So, ano bang ginagawa ng isang ligtas na tao? Diba? Namumunga. Ganun natin siya laging sasagutin. Namumunga. Okay? So, ayun, diba? Nakita natin, example, yung kay Abraham. Yung faithfulness niya doon. Diba? And with works. Nakita natin kung paano siya ka-faithful. And si Rahab din, no? She believed. Diba? Naniwala siya. That's, she has faith. So, tuloy natin. It's going above and beyond and serving. So Christianity is not about working harder, striving more. No fruit on the tree is going, I will produce, I will produce, I will produce. No, the only job is to stay connected to the source. And as you're connected to Jesus, your life will start to look more and more and more like Him. Spiritual success. Okay, so yun ang pinaka-importante. Stay connected with the root. Okay, so that's 0 kasi goal natin tumawa. Next. Top 10, 2025, Pasig City. Sigurado Bakit pag si Vico, mga ganitong wala nang edit, napakadaming likes, napakadaming comments, napakaraming save, napakaraming share. Tapos ako wala. Ha? Unjustified. Pero edit ilang minutes yan? hindi ako naisama sa video dito sa top 10, pero mabilisan ko lang ginawa tong video ha. Pasensya na dahil bukas walang mag-edit ng video. Oo, eto. Ikaw. So it's top 10. Dahil bitter ako, 1. Payag ka, sa isang buwan, sahod mo 1,000,000. Taga-alaga ka lang ng baka. Dadaling dito. Oo. Gano'ng kalaki bata? Baka. Ay, baka. Gano'ng kalaki? Eh di katamtaman lang. Itatali. Oo, kaya lang, pag umiyak, kakargahin mo. Pag umuwi, Pag umiyak, Sorry. Magbabantay ng bata. Baka. Pag umuwi. Ang adorable ni nanay. Oo, kakargahin mo. Damo. Esa lang ang kukuha ng damo. May magdadala rito. payag ka. Saan ako kukuha? Alam mo, kung sino ka man, Mr. Lexki. Okay? My saints. No? Saan siya kukuha ng damo? Walang source. No? Mukha ba may damo? Bato yan, no? Ay, nako. Sino, dadalhin ba dito yung damo? O yung baka lang? Diba? Hindi mo sinasagot yung curious na nanay.
Okay, 4. Next. 3 times 8? 3 times 8? Hindi natin Payag na. ka sa Top 10, 2020. Spiritual success. Okay Spiritual na. success. Top Payag ka 3 times 8? 24. Gagraduate ka! Makakagraduate ba ako this sem? Fourth year. Fourth year. At anong program mo? Civil engineering. Civil engineering. Oh my God. Ipinagdadasal ko na sana maganda ang barahang lumabas. Sana talaga. Dahil ayun Pagdadasal tapos tarot eh, no? Pan... Hindi ano. Hindi, alam naman natin, huwag nyo na i-bash dyan. Pwede nyo namang i-cut to out of context. Tapos, para may issue. ako naman mag-stay ka rito sa PUP. Ayaw mo rin yun. Excited na ako. Kuha ka Ano? po ng 3 baraha. Pwede Go. apat. Demanding! 3 lang. Sige, unang baraha ate. The secret to success is secret. Secret. Sabi ng IG note. Ibig sabihin, we don't know pa yet. Ah, Oo, wala pa. Di pa lumalabas sa SIS eh. okay. Di ba wala pa eh. Okay. Sobrang secret pa. So, still, secret pa siya. Pero baka i-reveal ng pangalawang baraha. Sige. Ay! Sino yan? Full of love! Ah, Full of love meaning, mahal mo ang magiging outcome ng SIS. Magugustuhan mo. Love, love, love. Tatlong baraha, ang sabi ay... Graduate na ba siya? Ay! 3 times 8? 24. Ay! Nag-graduate ka! thank you. Nag-heart ako. Okay, so that's 3. Let's go. Next. Please don't call the police. We can put it all back. Yeah, we're really, really sorry. We just really needed some food. There's always so much food. Anong movie to? I've actually got one of those myself. Does yours like pureed carrot? Because mine absolutely loves it. Thank you. Actually, there's some cheese here if you'd like it. I'm Trevor, by the way. Oh. Bro, ang wholesome naman. Ang galing no. Okay. Alam nyo ba nung I always I'm challenged sa mga ganitong bagay, no? Parang comment down below kung kayo din ba, no? I always teach na kunwari, no? Kapag may nagkasala sa'yo, patawarin mo or parang ba? Pero maging ganito, yung kagaya ni Mr. Bean, kung ano yung Mr. Bean ni Rowan Atkinson sa part na to ng movie. Kumari, makakakita ka na magnanakaw sa loob ng bahay mo, tapos ganito yung reaction. Like, what would you do? Diba? Kasi ako, automatic, tatawag ako ng pulis kahit may baby pa yung nahawak eh. Alam mo, yun, mahirap na. Diba? Or, hindi ko alam, diba? Like, matatakot ako. Kayo, diba? Kasi parang, struggle ko yun sa sarili ko eh. Kumari, may ex-convict, tapos, pumunta siya sa church nyo. Now, nakulong siya dahil sa pagnanakaw. Kumari, sa pagnanakaw. Magiging comfortable ka bang iwan yung gamit around him? Parang kumari, aalis ka lang kung saglit. Tapos bigla mong kinuha yung gamit mo kasi malapit sa kanya. Diba? Parang ang hirap na pwede mo namang irason na hindi kasi baka di na ako babalik or something, diba? Pero deep inside, no, comfortable ka bang sa kanya ng gamit? Yung ganon, gusto ko yung ma-overcome sa sarili ko. Yung mga ganong feeling. Ayun, yun lang sa akin. So, okay, 5 to kasi wholesome. So tell me where do I start? 'Cause it's breaking my heart. Alam ba, akala ko naman yung lola yung binivideohan. Don't wanna let her go.
Like natin to. Tsaka yung kanina. Okay, so ayokong i-break yung bubble nyo. What if this is her 11th meal? Na dyan. Biro lang. Grabe naman kayo. Biro lang. Kumari, sa TikTok, 11 times. Kasi may ibang tao. If totoo, no, that's so funny. Pupunta din ako dyan. Tapos, pero alam naman natin, no. That's good. That's good. Why, we're just kidding. Huwag niyo akong i-cancel. Okay, next video. That's 5 again kasi wholesome. Gusto ko tumawa, please. I have stage 4 cancer. Please stay for 60 seconds. Hear me out. Let me introduce myself. My name is Johnny Scholl. I'm 22 years old and I have stage 4 alveolar subpart sarcoma. And a year ago, I had my left arm amputated. So, big news. Most of you know that I have my own paintball team. We just took 4th in our last tournament. Well, we are potentially up for a few pretty big sponsors, which is super exciting news. So, I need to ask a favor of all of you. Please watch this video, like it, repost it, comment on it, because I've got to save up for a new camera. That way I could do media for all the sponsors and stuff like that. So yeah, just like, share, comment, repost, do all the things. It would be very, very, very helpful. Okay, so awareness na din siguro itong sa akin. Bro, bakit ang wholesome? Gusto ko tumawa. Pero all I feel right now is, okay. Okay. I will pray for you, kapatid. So, ito lang muna may help ko. Kasi, wala rin akong pera, no? Donate. Donate. Ayun, I hope nakatulong ako kahit sa simpleng pag-heart and dito sa video na lumabas siya, no? Bro, grabe naman. Alam nyo ba? Di ko naman sinasabing pogi ako dati. Dati, no? Ngayon hindi na. Pero may mga, syempre, ang dami naman akong successful noon. Hindi pa ako, Pero noon, naka-experience din ako ng ganito yung parang ako lang yung nag-push ng conversation. Tapos, like, bro, kasi gustong-gusto ko talaga tong girl na to. Tapos, naglabas na sama ng loob. Dahil gustong-gusto ko talaga tong girl na to. Like, seryoso kasi ako when I'm dating pa. And I think siya yung first talaga na nagustuhan ko na sobra. Alam niyo yun. Tapos, ayun, parang ganito lang din yun. Parang ako lang yung naghahabol. Tapos, alam mo yun, parang at the end, parang na-feel ko na lang na this one don't want me in her life. Tapos, alam mo yun, syempre, ayun nga, hindi ko nga disclaimer ko na, hindi ko naman sinasabi na pogi ako or what. Pero, there's a lot of them noon na parang interested sa akin. So, ginawa ko noon, nag-play around ako, no? Parang hindi naman revenge kasi hindi niya yun alam. Pero para lang siguro ma-boost yung ego ko na okay, kahit hindi mo magustuhan. Ito yung sandamakmak na babae na dinidate ko na badly wants me. Yun, ginawa ko lang silang ego boost. Sorry, no, kung napanood nyo to tapos naalala nyo na dinidate ko kayo ng high school. Nagbago na ako. Pero yun, to be honest with you all, yun yung naging resulta nun, no? Like, sabihin na natin, this woman broke me. Tapos nagkita kami years later. Tapos,
syempre yun, nilabas ko yung full emotion ko na parang even if we have this, after all these years, ikaw pa rin yung gusto ko. Sabi kong ganun. Tapos, I tried makipag-connect. Pero, wala talaga, no? So, akala ko yun na yung second chance to, alam niyo yun, no? Kahit marami na nangyari sa buhay namin, no? Mas matangkad siya sa akin noon. Mas matangkad na ako ng konting centimeter sa kanya noon. Nung last nakita namin. And, wala talaga. Tapos tinanggap ko na talaga yun. Pero hindi na ako nag-retaliate, no? And also that time, gusto ko rin na makilala niya na si Jesus kasi Kristiyano na ako noon. Okay. Ayun. So, wala. Kahit everything changes, marami na nagbago sa buhay ko, wala talaga, no? So, tinake ko na lang yun na hindi talaga will ng Diyos, no? Hindi talaga will ni Lord na maging kami forever and ever. And yes, masaya naman ako ngayon, no? And hinahayaan ko na yun sa Diyos, no? Kung mga bata pa kayo, no, huwag kayo magmadali, no? Lalo na kung Kristiyano na kayo right now. Huwag kayong magmadali na humanap ng jowa. Huwag kayong maghanap or ibuhos ang lahat ng pagmamahal nyo. No? Hintayin nyo mong makilala si Jesus. No? Ma-feel yung love na ibinigay nyo sa inyo para makita nyo kung ano yung standard ng love na dapat na hanapin nyo. No? Because we can't love, diba? Kung hindi tayo minahal una ng Diyos. Bro, ganyan. Pero hindi naman ganyan, no? Pero yung yung replies, parang ang cold, gano'n. Ba't nakaalala ko yung it's a nightmare for me. Minsan, dumating pa sa point na ang dami kong message. Tapos, nung nakita ko yun, parang awang-awa ako sa sarili ko. Tapos sabi ko, ano ba? Parang feeling ko illegal na yung ginagawa ko. So, dinilit ko. So, I stopped. Ganun. Alam mo yun? Or hindi naman illegal talaga kasi wala namang anything. Pero barely kasi parang barely harassment na ba to? Alam mo yun? Makikita mo kung iba-iba siyang time frame pero makikita mo puro ako lang yung nagchat-chat. Parang ganon. Kasalata naman na ayaw ni girl. Never been calm or collected. No one ever called. Okay, that's limit. Bro, the ending. Okay. Okay, we'll stop there. Okay, that's the legendary real poll for today. Okay, nag-enjoy ba kayo? Short video lang kasi alam nyo na banlaw-banlaw lang. Okay? And yeah, nakakapag aral pa din tayo ng salita ng Diyos. And if you're new here, no, and naririnig mo ito ngayon, no, alam kong hindi ito aksidente. And kung hindi mo pa kilala si Jesus, hindi mo pa tinatanggap si Jesus sa buhay mo, I hope this video will have this push na tanggapin si Jesus sa buhay mo. And if you're new to this channel, like, comment, subscribe, like, share, follow nyo, kahit ano, ganyan. And we do games, memes, mga issue, react, more on reacts, no? Anything. And if you like this content, no, let me know. And kung may masasabi man kayo, comment nyo na din. No, kung relate ba kayo sa love life, no, kakatapos lang ng February, and I'm sure, no, masaya yung February ko. February ha. Okay, February, hindi the specific date, no. Anyway,
Ito lang muna sa akin para sa ngayon. I'm Lancelin. See you sa susunod.